Iminumungkahi ni senatorial candidate Rodante Marcoleta na maging libre na ang mga pamilyang kumukonsumo ng 2,000 piso sa kanilang kuryente. Kumpiyansa si Marcoleta kakayanin ito kung magkakaroon lamang ng kaayusan sa mga batas hinggil sa kuryente. Erlo Bringas, magbabalita. Mataas na singil sa kuryente, yan ang kadalasang problema ng isang karaniwang pamilyang Pilipino na kakarampot lamang kinikita buwan-buwan o yung mga tinatawag na minimum wage earners. Nakadagdag pa dyan sa pasanin ng marami ang pabago-bago at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Para maibsan ang pasanin ng ating mga kabayan sa matinding gastusin sa araw-araw, iminumungkahi ngayon ni senatorial candidate Rodante Marcoleta na maging libre na ang mga household na kumukonsumo ng 2,000 piso pataas sa singil sa kuryente. Ayon kay Marcoleta, kakayanin naman daw ito kung maisasaayos lamang ang ating mga batas na tutukoy sa kapakanan ng mga consumer at mga household electricity, lalo na kung usapin lamang ay ang ayuda. Napakamahal niyan. Opo. Ngayon, para unang-una na natin sigurong mabigyan ng benepisyo yung mga nasa laylayan ng lipunan, yan ay hindi bababa sa 25 to 27 million Filipinos. Eh naisip ko na lang, natatapatan ko na lang yung binibigay na ayuda o baka sakaling makabawas-bawas pa ng konti yung ginagasta ng gobyerno. Sabi pa ni Marcoleta, sa ngayon may mga ayudang na ipinapamahagi ang gobyerno. Ang problema, hindi naman daw lahat ng nasa sektor ay nakatatanggap ng ayuda. Mas maganda na raw na maging libre na lamang sa singil sa kuryente baka nasa mahihirap na sektor at mas nakakamenos pa nga ang gobyerno. O yung 5 ayudang binibigay ngayon, 194 billion. Hindi ko naman nakikita na ang halagang ito ay natatarget yung bilang na 25 to 27 million Pilipinos na yan ang dapat makinabang sa perang pang-ayuda. So, kinuwenta ko na kapag ka pala yung kumukonsumo ng kuryente ng 2,000 pesos pababa, yan ay inilibre natin. Kabila nga sa nakikitang solusyon ni Marcoleta, kung mayroong ayuda ay ibigay na lang ito ng direkta sa mga benepisyaryo. Dahil kung idedirekta daw ito, mas maganda na dahil maiiwasan din ang korupsyon. Iyan nga kasi yung dapat targetin ng ayuda dahil sila yung pinakamahirap eh. Opo. Ngayon kung natatarget lang ay wala pang 10%, edi nawawaldas lang yung pera sapagkat hindi naman talaga napupunta doon sa dapat kapuntahan. Yung ating scheme na sinasabi, kung magsisimula ka sa 10,000 pesos, 2,000 pesos pababa, na target mo ng lahat, wala pang corruption sapagkat pagkatapos wala pang makakapagpasikat sapagkat dumiretso na sa kanila eh. Ipadadaan mo sa mga kandidato, edi magpapasikat lang yan, akala mo sa kanila galing yung pera. At sisilawin pa yung mga putante natin, ang bungakala naman, galing nga sa bulsa nila yun. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.